Dito tayo sa traffic. MMDA chairman kayo dati, Yes. secretary, no ha? Sumakit din ang ulo nyo sa traffic. Oo, ewan ko, natatraffic din kayo nung panahon ninyo, no? Yeah. Pero palagay ko, wala namang libre dyan sa traffic, maliban kung may protocol plates, ano? Pero, Senador, ang traffic ngayon, hindi lang pang Metro Manila na. Pati sa probinsya na rin. Siyempre, kung magiging senador kayo, kasama sa pwedeng harapin nyo yan at magpatupad ng batas ang ating gobyerno. Kung kayo magpapanukala, ano bang gusto niyo ipanukala para lumuwag po ang trapiko natin di lang sa Metro Manila, pati sa buong bansa? Okay, ganito po yan, no? Lahat may kanya-kanyang kasagutan dyan. But at the end of the day, mag-benchmark tayo sa ibang bansa. Let's go to Hong Kong. Let's go to Japan. Wag na lang, Thailand na lang. Halos kasing ano natin. Kasing lala ng traffic. Kasing lala. Pero tignan nyo, naibsan. Bakit? Because of the mass transport system. MRT, LRT, the subway. Napakalaking bagay yan. Kasi sa ngayon, maski anong polisiya gawin mo, add even, etc., etc. Basta marami pa rin ang kotse. Maski damihan mo pa yung kalye mo, yung tulay mo, it would help. Yes, definitely. Pero mas marami ang kalye, at the end of the day, talagang mass transport ang kailangan. Ngayon, ginagawa na po ito. Kung di ako nagkakamali, ito'y galing Valenzuela, papunta po rito sa airport, no? At more than 50% na. Pero we're running out of time. Dapat habang ginagawa ito, tignan natin, if you have enough resources, ngayon pa lang, hindi lang planuhin, gawin na, pondohan na yung ibang kasangay-sangay nito. This is for the next generation. At hindi lamang yon. Tignan natin ang mga trains, no? Ito nga, nakita ko nga itong mga, di ba sa Rojas Boulevard, kung makikita mo dyan, yung mga marami mga truck sa gabi, no? Lahat-lahat. Ang laking bagay, like yung mga basura, sana yung reclamation nagkaroon na sa train. Isipin mo kung papayagan mo yung ano niya, tapos may train ka, at the very least, yung basura natin man lang, yung mga truck ng basura, dyan na tinatapon para diretso na outside of Metro Manila. Yan ang isang bagay na dapat nating lahat talaga puhunanan ang train. And this is part of the mass transport. At bukod dito mga kababayan, we also have the busway system, no? Ito'y naging epektibo sa ibang lugar, kamukha ng Indonesia at iba pa, na halos kapareho natin. Huwag na natin gawing itong comparison to apple to oranges. Gawin natin to apple na lang, kamukha ng sitwasyon natin, no? So for me, ang talaga ideal dito is mass transport na dapat natin gawin. At ngayon pa lang, no, through law siguro, tingnan natin, magkano pondo natin, kakayanin ba natin to, kung mahaba ang pupuhunan nito, gawin na natin, no? Because dapat agaran. No? Ano daw, Secretary, isa sa mga nakikita ring solusyon dito, yung decongestion na Metro Manila. Precisely, yes. Decongestion Yes. din ng mga urban cities. Kasi Yes. nga, hindi daw kalat yung progreso. Yeah. Kung ikakalat daw natin yung ekonomiya sa iba pang mga parte ng Pilipinas, baka hindi na pumunta sa urban cities yung mga kababayan Well, natin. sa totoo lang, Joel, nakita natin yan sa Clark, sa Pampanga, no? Talaga ngayon nagbo-boom ang Pampanga. Some parts of Cavite, no? Talaga lumipat na, and even parts of Laguna. But as long as we decongest, hindi tatagal yung lugar na decongest mo, dadami na rin. So it goes without saying, this is about all continuous planning. Dapat ginagawa po pa lang, inaayos mo na yung kalye mo, kung kano kalapad ito, yung mga tollways mo, let's face it, yung NLEX at SLEX, malaking bagay sa atin ito. No? So sana ngayon pala yung ganung planning ay ginagawa na, pero tignan din natin yung presyo. Sana yung medyo abot kaya din na ng ordinaryong Pilipino. Alin po, yung toll? Yes. Ba yun, tol? Yes. Okay. Mabigat talaga sa bulsa